Yung pag-aaway sa kapitbahay, Yun ang inuna. impeachment. Yes po. Mukhang yun ang inuna nila, yung away sa kapitbahay. Kasi kung totoong kinatawan sila, representative eh. Diba? Representante ng Represent bayan. mo una yung interest nung constituents mo. Nung mamamayan. Yung pangailangan nila. Hindi naman po natin sinasabing hindi nyo pananagutin. Pero sa kalagayan po, ano po ang unahin natin? Yun. Ang unahin po ba natin yung pangkalahatang kagalingan o yung pagbibigay ng karampatang pagpataw sa isang bahagi lamang? Hindi pwedeng sabay-sabay. Kasi meron kang dapat unahin. Ito yung punto. Itong lamig at hampas nitong daluyong na dumating sa panibagong yugto ng buhay nila, doon sila napapasak lolo. Sa ganung kalagayan, ito yung pinag-uusapan natin. Yes po. Ano ba nga atupagin natin? Yung mga taong dapat tumulong sa kanila sana. Hindi ba? Yun ho. Ngayon, yung mga taong dapat tumulong, halimbawa, o kaya, maski lamang doon sa kanilang sa kanilang pamilya na lang, halimbawa. Sila mismo. Okay, tayo muna, magtulong-tulong na tayo. Ang uunahin mo ba ay, ito kasi kapitbahay natin, bagsak tayo eh. Yung tatay natin nakaratay eh. Ano, dadalhin ba natin sa ospital? Ultimo na ito eh. Ayaw mo naman, hindi ko sinasabi na wag nating bigyan ng panahon ito. Pero kanya-kanyang priority ito. Nakaratay ang ating ama. Ano gagawin natin? Di ba ito muna dapat natin gawin? O gusto natin pag-usapan yung away ng ating kapitbahay? Parang yun po ang napapansin ngayon ng taong bayan, Sen, sa halip na itsugod sa ospital, itakbo sa lalo madaling panahon. So yung pag-aaway sa kapitbahay, yun ang inuna. Impeachment. Yes po. Mukhang yun ang inuna nila, yung away sa kapitbahay. At yun ang pinagtunan ng May pansin. punto ka dyan. May punto kayo dyan dahil sa napapasak lolo, nagpapagibik, nagpapatulong. Bakit ang unahin mo eh? So, parang ang ibig nyo sabihin, parang nakatingin sila ngayon. Ano bang gagawin ngayon itong dapat ang tumulong sa atin? Ayan, Nagpapatulong tayo. Ano bang unahin ninyo? Ano bang unahin nyo? Ito ngayon, ito yung dapat sagutin. Ano kaya ang gagawin nila, Nelson? At saka kasi, kung totoong kinatawan sila, representative eh. Diba? Representante ng bayan. Inire-represent. Boses ng mamamayan. Dapat nire-represent mo una yung interest nung constituents mo. Nung mamamayan. Yung pangailangan nila. Yan dapat ang priority. Hindi ba, Jen? So, lagyan natin ng konteksto. Impeachment kasi ito eh. Kailangan maipaliwanag natin, ang impeachment po ay isang mekanismo na yan po ay talagang nakasulat sa ating saligang batas. Kung meron pong problema na kasangkot po yung mga opisina na nakatukoy doon, may kaugnayan po kayong mga mamamayan dito eh. Kasi yun pong boto ninyo ay hindi po basta-basta nababaliwala yun. Yes po. Kaya po ang mga ini-impeach, President, Vice President, makikita po ninyo mga hindi pangkaraniwang opisina ito. Pinakamataas na leader ng bansa. Doon sa ibang panig naman, yung mga constitutional commissions. Yes. Bakit po ganon din ang paningin? Kasi po sila'y nakalatag sa saligang batas at ang kanilang function ay independent po eh. Yung pong pagiging independent nila ay para sa inyo pong pangkalahatang kagalingan. Para sa taong bayan. Kaya meron pong COA, kaya meron pong civil service, kaya meron pong COMELEC. Commission on Elections. Bakit po sila ay binigyan po ng ganong klaseng pananagutan? Ombudsman pala, Sen, di ba? Kasama rin. Ombudsman. Ito, ganito po yan. Ang COMELEC, halimbawa, para ngayon po ay yung karapatang bumoto mapangalagaan. Kaya ginawa po silang independent commission. Importante po kasi yung boto ninyo. Kayo naman pong COA, yung paggasta po ng pera ninyo, kailangan may magbantay po. Kaya nakikita po ninyo, ang laki po ng kanilang pananagutan. Yung ombudsman, yung pong pag nagkamali pong mga kawani ng gobyerno ay sila po talagang manguusig. So, kung titingnan po ninyo, sa inyo pong kapakanan lahat ito. Civil Service Commission, para panatilihin po yung kawastuhan ng mga kawani, na hindi basta kawani ay palagi naglalagay ka dyan. So, inyo po lahat yan. Yun pala. Dahil po kayo po ang sangkot dito, itong appointive positions na to, at kayo naman po ay sa elective,
Opo. Yung Pangulo, pangalawang Pangulo, Oho. at saka po yung sa Korte Suprema, Yan. kasi sila naman po ang titindig para sa pangkalahatang hustisya na kinakailangang ipataw sa lahat ng mamamayan. Yes po. Kasangkot po, ganun ka-importante po kayo, kaya po ang ginamit pong pamamaraan, kung sila po yung nagkasala o dapat alisin, ay impeachment. Ayun pala malalim Isa na sa alang-alang po kayo kasi ng impeachment. Opo. hindi basta-basta tatanggalin po yung ano ninyo, yung kaugnayan ninyo sa kanila. Oo. Ang laki po ng bawat isang kaugnayan nila sa inyo. Pagsiservisyo po lahat yun. Yun pala Ngayon, yun. bakit impeachment? Opo. Bakit ganun? Dahil nga mahalaga po kayo eh. Oho. Ngayon, ito ngayong proseso ngayon, titingnan po ng tao ngayon. Oho. Eh, sino po bang aalisin natin? Di ba? Ayun. Sa ganito pong kalagayan ng bansa natin, sino pong uunahin natin? Yan itatanong. Okay. Ngayon, hindi natin maialis sa taong bayan ngayon na magmasid sila. Teka muna. Opo, magbabantay talaga sila dyan. Oh, kami po bang una? Yun ang sinabi mo kanina eh. Opo. Oh, ituloy mo ngayon. Sino yung uunahin? Yun ngayon, kasi ang taong bayan, kumbaga, andito na. Nagpapagibik na ng tulong. Sen, ano? Andito na. Nasa sitwasyong kaawa-awa ng kalagayan eh. Nahaharap sa lagim. Tapos merong usapin na impeachment ay mukhang ang mga tao na dapat ni-represent ako bilang isang mamamayan, ay ang inuuna po yung impeachment, Sen eh. O, baka naman sabihin nila. Hindi ba kayo nang nagsabi na kung halimbawa may paglabag naman, isa yang Yan, opo, oo. isa yang pamamaraan para sa ganun ay may pananagutan, di ba? Opo. Oo. Accountability. Oo nga po, pero babantayan po inyo. Oo. Hindi naman po natin sinasabing hindi nyo pananagutin. Pero sa kalagayan po, ano po ang unahin natin? Sa sitwasyon ng bansa ngayon. Ang unahin po ba natin yung pangkalahatang kagalingan? O yung pagbibigay ng karampatang pagpataw sa isang bahagi lamang? Oho. O, alin ang unahin natin? Kasi po hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin. Totoo. Kaya ang tanong, sa bagsak na kalagayan ng bansa natin, ang lahat ay kinakailangang magtulong-tulong. Kukunti ang ating kapasidad. Oho. Kukunti ang ating panahon. Kukunti ang ating resources para sa ganon ibangon natin ang madali ng bansa natin. Alin ang uunahin? Ito yung pangunahing tanong dito. Yan. Wala tayong sinasabi na hindi mo pagbabalingan yon. Oho. Ngunit, hindi pwedeng sabay-sabay. Oho. Kasi meron kang dapat unahin. Ito yung punto. Oho. Eh kung ako, Sen, pagkariwang mamamayan, dapat sasabihin ko sa unahin niyo ako. Lugmok ako eh. Nagpapagibig ako ng tulong eh. Yun yung pagpapanagot natin sa kanya. Isunod na natin sa susunod. Asikasuhin mo muna kami. Tsaka na natin siya panagutin kung meron man talaga siyang nagawang kasalanan. Oh, pero wala tayong sinasabi sa mga participants Yes nitong po, yes impeachment. po. Ha? Opo. Kung anong boto nila, nasa kanila po yun. Malaya sila, wala tayong comment dyan. Pero, ang taong bayan, magkakaroon ngayon ng pagkakataon, teka muna, bakit yun ang inuna mo? Oh. Gagawa siya ng paraan ngayon. O siya, inuna, ba't hindi ako? Opo. So ngayon, maaaring mag-isip siya na pagka pala sa ganung kalagayan Iiwanan mo. hindi naman pala ako ang uunahin. Teka muna, kailan ba yung susunod na eleksyon? Nako, yun na. Yun talaga. O baka po ito po ay magsisilbing referendum ito. Referendum ng taong bayan niya. Referendum ito. Baka mamaya ang taong bayan hindi lang kumikibo. Oho. Kasi nga, ayaw niya nang kumibo eh. Oho. Sikip na yung dibdib dyan eh. Pakiramdam niya. Itchapuera siya. Ika nga. Oo. Naalala mo ba yung paghalimbawa ako doon sa isang pagdinig namin? Opo. Kasi nga, ito naman DOE at saka itong ating mga oil companies. Oho. Sinabi ko na nga na ipaliwanag lamang po ninyo kung talaga naman pong katanggap-tanggap ang paliwanag ninyo kung bakit po magmula sa 55 pesos Naging after 2 weeks, 120. biglang lumundag ng 125. Nasa paliwanag naman po yan eh. Oho. Kung yan po ay naipaliwanag natin na mabuti, tatanggapin naman po ng taong bayan eh. Tama po. Maari po nang magsakripisyo eh. Maaring maghigpit pa. Ihigpitan pa lalo yung sintiron. Naunawaan pa siguro Ang sila. problema po, nagigipit sila, nagsisikip ang dibdib, hindi nila maintindihan bakit from 55 naging 125. Oho. Ayaw po ba niyong ipaliwanag? Yun ang nga umpisa eh. Oho. Tutulungan ko po kayong magpaliwanag sa taong bayan. Yun lamang pagsisikip ng dibdib
kung naipaliwanag natin, yun man lang maibsan, makatulong po tayo sa kanila. Oho. Diyan walang gusto sumagot eh. Wala pong gusto magpaliwanag sa usapin na yan. Ano sa palagay mo, Nelson? Bakit tayo ipaliwanag? Sabi ko, I think you owe it to the people. Oo. DOE, kayo pong nakalagay sa batas eh. Nagpapaliwanag dapat. Oho. Ito po yung sinasabi ng ating Republic Act. Ano na ba yun? 8479 yata. O nagkabalik. Yung tinitawag nating Oil Deregulation Law. Opo. Meron pong remedyo ang gobyerno sa ganitong mga pagkakataon eh. O tinanong ko, ano po ba yung threshold? Hanggang saan po ba dapat maghirap ang taong bayan para panagutan po ninyo yung sinasabi ng Section 14? Opo. Wala na naman sumagot din ng malinaw. Oho. Mahirap po kasi ipaliwanag ito, Sen. Parang gusto na sabihin, nakalihim po sa hiwaga ang usapin na yan. Oo nga. Bahala ka kung gusto mong ilihim. Pero sa ganitong pagkakataon, gusto man lang ng taong maliwanagan nila. Oho. Baka sakaling, doon sa pagbibigay mo ng paliwanag at naintindihan niya, makatulong tayo nila. eh. Baka matanggap nila eh. At ganoon din po sa usapin ng impeachment, Sen. Bakit yan ang inuuna ninyo sa halip na unahin ninyo ang kapakanan ng taong bayan na lugmok ang kalagayan?